Ano-ano nga ba ang mga posibleng mangyari sa paparating na chapter? Samahan niyo ako sa predictions para sa chapter 1146 ng One Piece. May mga mangyayari kayang malulupit na laban at mga nakakagulat na pagre-reveal? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Marami nga tayong nasaksihan sa mga nagdaang mga chapter at ang iba nga dito ay nagpa-excite sa atin. May mga na-reveal din at naibigay na naman na panibagong mga tanong sa nangyayari ngayon sa One Piece. Nalaman nga natin ang Devil Fruit nila Saint Summers at Saint Gillingham. Kay Summers nga ay ang Thorn Fruit at ang kay Gillingham naman ay ang Dragon Fruit model Kilin. Parehong malakas nga ang powers nitong dalawang God's Knight na nagpapahirap ngayon sa mga giant at sa mga bida natin. Kahit na nga may mga nangyayari ngayon sa Elbap ay meron pa ring mga bagay o mga lugar na natutuklasan ng mga bida natin. Katulad na lang ni Frankie na meron ulit nakitang kakaiba. Ito nga yung laboratory na ang tanda nga ay 3,000 taon na. Sabi nga ni Ripley na kahit nga daw ang mga giants ay hindi din alam kung para saan talaga yung laboratory na yon. Pero mukhang unti-unti na din nating malalaman kung para saan talaga yan dahil andun nga sila Vegapunk, Bonnie at si Frankie. Nagpatuloy nga ang pakikipaglaban ng mga giants sa mga Nightmare Monster at ngayon nga ay nagagawa na nilang matalo ang mga ito sa pangunguna nila Dory at Brogy at tumulong na nga din si Scapper para nga mas mapadali ang lahat. Nakita din natin kung gaano kalakas ang observation haki ni Scapper dahil nalaman niya agad kung nasa ng mga God's Knight at ilan nga ito sa pamamagitan lang ng tunog. Lupit talaga. Napahupa na din ang apoy na kumakalat sa gubat sa tulong ni Jinbei at ng mga bida natin. Nakaligtas na din ang mga batang giant sa muntikang pagkasunog. Pero hindi pa nga ito nagigising dahil nga hindi pa natatalo ang 3 God's Knight. Sa Underworld naman ay nakakwentuhan na nila Luffy itong si Loki at mukhang unti-unti na nilang nakakasundo itong si Loki at may mga nakwento na nga ito ng konti sa past niya. Isa na dyan yung pagkikita nga nila ni Sebek at ang muntikang pagsali nito sa Rocks Pirates at sa huli ay nagkaharap-harap na ang mga bida natin at itong si Gunko na malamang malaking laban ang magaganap. Yan ang mga nangyari sa nagdaang chapter nito. Kaya ano ang mga malalaman natin? Ang daming ang nangyayari ngayon sa Elbap at puro nga problema ang nagaganap dahil nga dito sa mga God's Knight kasi nga ang plano ng mga to ay makuha ang Elbap at para magawa yon ay kukunin nga nila ang mga batang giants para maging pamalit sa mga namumuno sa Elbap at mapasunod nga ang buong bansa sa ilalim ng world government. Ang palagay ko nga sa next chapter may konti tayong update sa mga nangyayari sa ibang dako ng mundo lalo na dito sa Marijoa at kung ano talaga ang pinakapakay nila sa Elbap dahil malamang naman na ang may utos ng mga nangyayari sa Elbap ngayon ay itong mga Gorosei. Sa mga nalaman natin ng mga bagay-bagay sa Elbap lalo na doon sa napakayaman na kasaysayan ng bansa ay baka isa rin yon sa mga gustong makuha o maitago ng mga Gorosei dahil kasaysayan yon. Kapag lumabas yan sa Elbap at nalaman ng mga tao yon ay marami ang magbabago pero mukhang hindi lang yan ang pakay nila sa Elbap. Meron pang mas mahalaga. Sana nga ay may mga impormasyon na masabi ang Gorosei sa mga dadating na chapter. At isa na din sa mga sana may update tayo ay yung nangyayaring labanan sa pagitan nila Dragon at Blackbeard dahil mukhang may mga magaganap nga na laban sa magkabilang grupo kasi nga itong sila Dragon pinipigilan ng supplies paakyat sa Marijoa at itong si Blackbeard ay mukhang gustong tulungan ng mga Celestial Dragon para nga magkautang na loob sa kanya na syempre pag meron na ay magagawa na niya yung gusto niya na masali sa Reverie at maging hari ng Hachinosu. Pero ang inaabangan ko talaga ay maglaban ng Blackbeard Pirates at ang Revolutionary Army na para na din makita natin kung gaano talaga kalakas itong si Dragon. Nakaka-excite yan. Speaking of nakaka-excite ay ito nga sa huling page nung nakaraang chapter ay nasaksihan natin ang paghaharap nitong si Gunko at ng mga bida natin. Malamang naman na alam na ng mga bida natin na itong si Gunko ang isa sa mga dahilan kaya nagkakagulo doon sa Elbap. Magandang laban to dahil masusubukan ng mga bida natin na matesting ang lakas ng isang God's Knight. Para sa akin mahalaga to dahil sa mga future na mga labanan ay malamang naman na lalabanan ng mga bida natin ang mga mandirigma na nasa Marijoa na isa na nga dyan itong grupo ng God's Knight. Magandang opportunity to para sa mga bida natin para na din mapakita nila kung gaano kalakas ang mga miyembro ng isang Yonko crew. Ang palagay ko talaga na lalaban dyan ay itong si Jinbei pero syempre tutulong din sila Brook lalo na itong si Nami dahil mga bata nga ang binibiktima ng mga to kaya laban kung laban si Nami dyan. Sana nga ay masampulan itong si Gunko na magulpe at mapasuko ni Jinbei para na rin maturuan ng leksyon tong mga to na gumalang kay Luffy. Panigurado na hindi lang yan ang makikita nating labanan dahil ito ngang sila Dory at
Brogy ay mukhang makaka-advance na patungo dun sa kung sino ang may dahilan ng kaguluhan sa LBAP na malamang nalaman nila dito kay Scapper dahil sa nakaraang chapter ay itong si Scapper ay narinig at naramdaman niya nga na may mga malalakas ngang nilalang dun sa gubat at dun tayo napabilib kay Scapper dahil sobrang lakas ng observation haki nito kasi nga yung presensya nila Summers at Gillingham ay sobrang hirap maramdaman at tinago talaga nilang mabuti para nga magawa nila yung plano. Tapos itong si Scapper walang hirap niyang naramdaman at nakita kong nasan yung mga kalaban. Galing. Kaya next chapter malamang na to mapupuntahan na nila yung dalawang God's Knight at magkakaharap-harap na dun. At palagay ko itong si Scapper maaalala niya yung pangalan ng grupo na God's Knight dahil nga may mga nakalaban na sila dati na ganyan. Saan to? Doon nga sa God Valley. 'Di ba nakalaban ng Roger Pirates ang grupo ni Saint Garling. Kaya talagang God Valley 2.0 ang tawag sa nangyayari ngayon dahil God's Knight din ang may pakana sa larong nangyayari. Kaso nga lang matatalo agad ang mga to dahil nga ang lalakas ng nasa LBAP ngayon. Hindi lang sila Luffy, nandyan din si Scapper. Dahil nga magkakaharap-harap na ay malalaman din nila Saul na ang God's Knight nga ang may pakana ng lahat ng kaguluhan at malamang na alam na din ni Saul ang kwento sa grupo na yan na nasa Marjowa. Dahil dating Marines nga itong si Saul pero asahan natin na maliligtas na nila ang mga batang Giants. Kasi nga may mga haharap na doon sa mga kalaban. Kayang-kaya na nila Saul, Robin at Chopper ang pag-aasikaso sa mga batang Giant. Hindi lang ang mga God's Knight ang bumibida ngayon sa nangyayaring gulo sa LBAP. Isa pa tong pasaway na si Loki. Pero sa mga nagdaang chapter ay unti-unti na nating nakikita ang tunay na ugali ni Loki. At sabi ko nga dati na si Loki ay hindi talaga masama yan. Makulit lang pero pag talagang nakilala ay mabait naman pala. Siguro hindi lang talaga umaayon sa kanya yung mga nangyayari dati. At siguro sa kakulitan niya may mga naapektuhan ng iba. Neto nga ay unti-unti na nating nakikilala ng gusto si Loki dahil medyo kalmado na nga siya. Simula nung pinagaling siya at tinulungan nga ni Luffy, nalaman na nga din natin na sinubukan palang sumali ni Loki sa Rocks Pirate at nilabanan pa niya itong si Sebek. Kaso nga lang pinuruan siya ni Sebek na kahit bata siya ay ginulpe at inatake pa siya ng espada. Palagay ko ay unti-unti na nating malalaman ang tunay na kwento ni Loki. Sa bawat chapter nga na dumaan ay ilan na nga ang mga nare-reveal tungkol kay Loki. Malay natin next chapter ay ipaliwanag na kung ano talaga ang nangyari noon sa castle at bakit namatay si King Harald. Gusto ko din malaman kung ano talaga ang devil fruit ni Loki na sinabi na mythical fruit din at napaka-rare nga daw nito. Kaya nakaka-curious din malaman. Sa palagay ko kaya sinasabi din ni Loki na siya ang Sun God Nika ay dahil malakas din ang devil fruit nito. At posible na may kinalaman din ito sa mga weather o mga mythical Zoan. Kaya sana may ilabas ng mga impormasyon nang malaman na natin yan. Dagdag ko lang na nakakapagtaka din na itong si Sebek pumunta ng LBAP. Diba? Mapapaisip din tayo bakit siya pumunta doon. Ang LBAP lugar lang ng mga Giants yan. Tapos yung panahon pa nila noon magugulo pa ang mga Giants. Parang mag-aaksaya lang ng oras pag pumunta pa sa LBAP. Pero si Sebek pumunta nga ng LBAP. Meaning may hinahanap to doon. Dito ko nga ipapasok yung nangyari kay Roger. Dahil diba nasabi na itong si Roger parang nagpagamot nga doon sa LBAP dahil may sakit siya. At binantayan siya doon ni Gaban na naganap nga yung labanan na tinawag na Mountain Eater si Scapper. Di kaya si Sebek ang may gawa nun kay Roger. Siguro naglaban sila kung saan. At itong si Roger napuruhan sa laban na yon. At siguro yung LBAP ang malapit na bansa na pwede nilang tuluyan at makapagpagamot. Tapos itong si Sebek siguro napuruhan din. Kaso nga lang tinuloy niya yung paghanap kay Roger at nalaman niya na nasa LBAP. Pero siguro nakaalis na agad si Roger nun. Hindi niya na naabutan. Doon niya na din na-meet si Loki. Pwedeng ganto ang kwento doon. Pero posible din na may hinahanap na bagay si Sebek sa LBAP. Kaso ano yun? Ang naiisip ko nga dyan ay yung gum-gum fruit ni Luffy. Dahil diba mythical Zoan to na may kapangyarihan ni Nika. Posible kaya na alam ni Sebek ang tungkol kay Nika at baka may clue siya na nasa LBAP ang devil fruit na yon. At ito pang huli, malamang nasa next chapter magkakasundo na itong sila Hyrodin at si Loki kasama nga si Luffy. At baka pumunta na sila doon sa Sun Realm dahil nga nagkakagulo doon. Saka itong si Loki baka sabihin din kay Luffy na gusto niyang bumawi dito nga sa mga God's Knight dahil nga ginulpi siya no nang walang laban. Kaya kung pupunta na sila sa Sun Realm ay baka makasalubong nila itong si Gunko o ang ibang mga God's Knight at mag-transform agad itong si Luffy sa Gear 5 form dahil malamang na mararamdaman ni Luffy na hindi ordinaryo yung mga tao na yon kasi nga may dark powers na dumadaloy sa mga yon. Kaya Gear 5 agad at asahan natin na magkakaharap-harap na ang mga God's Knight lalo na ito
nitong si Gunko na harap-harapan niyang makikita ang tunay na itsura ni Nika. Ang kaisa-isang nilalang na kinatatakutan niya na ito nga ay ang Yonko na si Luffy. Gandang laban niya, nakaka-excite. Sa mga nasabi ko na teorya pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang posibleng mangyayari sa parating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!